Paano nga ba gamitin ng automatic transfer switch at paano nga ba ilagay sa ating solar sa bahay or paano gamitin sa ating genset or generator? Ito mga ka-repairman ay binaklas ko lang para maipakita sa inyo ng maayos kung paano ito gumagana at paano yung wiring connection. Ito yung automatic transfer switch, kadalasan 60 ampere po ito. Ngayon, pwede mong ilagay sa inyong solar setup sa bahay. Halimbawa, meron kang solar setup sa bahay, nalobat ng kanyang battery, automatic mag-off yung inverter at lilipat sa inyong kuryente sa bahay or sa inyong poste, no? Or sa inyong metro. Ito mga repairman, kadalasan kapag ginagamit natin, laging nakalagay yung ating normal supply dito. Dali, papakita natin, no? Yung normal supply. Ito mga repairman, no? Ito yung normal supply natin, yung N. Yung N na yan ang madalas na ginagamit natin or daily use. Pang backup lang natin itong ating reserve supply, yung R. Okay? Ngayon, dito ilalagay sa taas yung ating solar or yung output ng ating inverter dito sa taas. Ito naman ilalagay yung dalawang wire dito ay sa ating kuryente sa bahay or sa outlet ng bahay natin or sa circuit breaker ng bahay natin. Okay? Dito mo ilalagay mga ka-repairman yung output ng inyong inverter. Yung dalawa na yan. Okay lang kahit magkabaliktad, walang problema. Ipasok mo dyan at higpitan mo gamit ang Philip. O, diba? Magkabila. Ito naman, yung galing sa breaker ng inyong bahay or outlet. Ilagay mo dyan, ipasok mo yung wire at higpitan mo ng maayos. No? Mas maganda kung number 12 ang gagamitin ng parehong wire. No? Dahil ito po yung standard na ginagamit sa ating mga outlet. Depende sa inyong setup. No? Kapag naman mataas po ang inyong load, kadalasan ginagamit po yung number 6 or kasi nga yung 60 ampere, yung match po nito ay number 6 na wire. Okay? Or 14 mm. Ngayon mga repairman, pagkatapos mong mailagay dito yung solar panel ng output 220 volts, no? Ito naman ay yung ating papunta sa outlet or breaker ng inyong bahay. Kapag tapos mo nang mailagay yon, yung dalawa na yon, ito na yung next na gagawin po ninyo. Kuha ka ng number 12 na wire or number 10, mas makapal, mas maganda, no? Ilalagay mo siya dito, oh. Luwagan natin to. Yan, ilalagay mo dito, tapos dito. Tapos pwede mo na siyang higpitan. Eto, depende po sa inyo kung saan lalabas ang inyong load. Yung ibig sabihin ng load, yung load mismo or papunta sa bahay po ninyo na papunta sa appliances. Yun po yung load. Yung source natin, yun po yung power source. Yung power source natin, ito po yung solar. Ito po ang kuryente sa bahay. Okay, hindi naman kasi pwedeng ito yung kuryente sa bahay, ito yung solar. Hindi pwede. Kasi 'di ba, kapag ginagamit yung solar, kapag mainit ang panahon, kapag nalobat, lilipat, automatic sa ating kuryente sa bahay, no? Ganun po 'yan mga repairman. Ito naman ay ilalagay po dito, number 12 din, no? Ilalagay mo ngayon dito 'yan. Number 12. At doon ka na maglalagay ng outlet. Pwedeng 2-gang, 3-gang or papunta sa inyong bahay. Sa mga circuit breaker ng ilaw, sa mga circuit breaker ng outlet. Ayan, ganyan po yan, no? O ngayon, mga repairman, finish na. O ganyan lang yung pagkakalagay. No? Laging tandaan, kapag naglagay ka ng wire dito, dapat ilalagay mo rin yung wire sa kabila dito. Kapag naglagay ka ng wire dito, kailangan ilalagay naman yung wire dito naman sa kabila. So, ganun po yon. Ang tawag dyan ay parallel connection. So, ibig sabihin, ito na po ang inyong outlet sa bahay or pupunta sa inyong appliances. Ngayon, mas mahigpit, mas maganda. Siguro, kung pwede nyo pong hawakan ng ganito, tapos higpitan nyo. O, diba? Kasi kapag hindi nyo hinawakan, bubuka ka po yan tulad na nangyari dito.